birthday! Ayan. Siyempre, etong araw na ito, kaya talaga kayo nandito is para palakasin at ma-encourage yung sarili natin, di ba? Ayan. Kaya hindi na po natin patatagalin ito. Inimbitahan po namin ang lahat na tumayo as we welcome our dear lead pastor, none other than Pastor Herbie Castillo. Please welcome Pastor Herbie Castillo. Galing po akong banyo, umihi. Palakpakan natin si Lord. Come on. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi mo, I'm glad you're here. Amen. Sige po, makakaupo tayong lahat. Kala ko mahaba pa yung program. Nag-CR lang ako, may kumakatok na sa akin dun eh. Ikaw na po. Alam nyo, pagdating sa Panginoon, there's no such thing too early or too late. God is always on time. Ang Panginoon, minsan malilate tayo, minsan naman sobrang aga tayo. Pero ang Panginoon, kahit kailan di siya na-late. Kahit kailan di naman siya sobrang aga. He's always on time. At dun ko inilalapat ang buhay ko sa ganung klaseng pananaw. Na minsan malilate ako sa mga bagay sa buhay. Minsan naman mapapaaga ka sa mga desisyon mo sa buhay. Pero whatever happened, the best thing in life is God can always redeem the time. Kaya niya pong tubusin yung oras that we've missed, we've lost. Kaya ho niyang i-redeem back time that we've lost, years that we've lost sa buhay natin. Kaya kung ano man pong mga nawala sa buhay nyo, either time, either money, either relationship, either dreams, or goals, or hopes, wag ho kayong mawala ng pag-asa. God is the God who redeems us. Amen? He is our King's Redeemer. So He can turn back the time. Maybe not yung literal na time na papabatain ka, ibabalik yung nakaraan. That's not what I mean. Pero what I'm trying to tell you po, si Lord kaya niyang i-redeem yung oras, panahon na nawala sa buhay natin. You just have to trust Him. You just have to always remind yourself na, o nga pala, in His time, He makes all things beautiful. Yung word na beautiful in the Hebrew word, in His time, He makes all things matured. So ang beautiful pala, matured. So kahit gaano kaganda ang isang tao, kahit gaano kagwapo ang isang tao, pag hindi siya matured, hindi siya beautiful. Totoo naman, di ba? Napakaganda ng napangasawa mo, tapos napakasama ng ugali. Napakagwapo ng napangasawa mo, pagkatapos napakasama ng ugali, hindi matured, immature. Alam mo, hindi mo pipiliin yung maganda at gwapo. Pipiliin mo yung hindi kagandahan, pero ang ganda ng kalooban. Why? That's why in His time, He makes all things matured. At yun po ang reason why we are coming in church. Tayo po yung church, remember, tayo yon. But we come together in a center like this, in a building like this, as a church, para po immatured ni Lord. Wala pa ako na nakita na yun na siya. Kaya nga si Apostle Paul, who wrote 1/3 of the Bible, sabi ni Apostle Paul, alam niyo kung ano? I don't consider myself arrived. Hindi ko sinasabing dumating na ako, o kaya ko na, o alam ko na ang lahat. He's still learning. Ang ginagawa lang niya, kinakalimutan niya yung nakaraan, pinupursue niya yung future. At ganun dapat yung mindset natin. Whatever happens in the past, just forget it. Pursue the future. Mas mahalaga po yung bukas, kaya pahalagahan yung ngayon. Kalimutan ng nakaraan. Amen? Value today, we will appreciate tomorrow. Yung pag-uusapan natin ngayon, na-miss ito ng first, second, at saka fourth service because nag-preach lang ako sa third service. Talking about healing. And then, nag-come up ako sa point na, teka, bago pala healing, may importante muna, dealing. Because you can be healed in the body, pero having problem emotionally. You can be healed emotionally, pero you are dying spiritually. Kaya pala si Lord, pag nagpapagaling siya sa atin, especially in the Bible, you can read it, sinasabi ni Lord, Son, your sins are forgiven. At saka niya papagalingin. Importante sa Lord to heal us inwardly.
Kasi alam nyo, maraming tao ngayon hindi naman bedridden, hindi naman sila comatose, hindi naman sila paralyzed, wala namang mga iniinda sa kanilang mga organs, pero they are what? Mentally ill. They are what? Emotionally drained. They are what? Spiritually, actually backsliding. Totally. Pero walang sakit sa katawan, ha? Athlete, healthy, nakakain ng gusto, nagpupuntahan ng lugar na gusto, pero yung sense of purpose wala. Kaya ho, pag-uusapan natin itong dalawang bagay na ito, dealing and healing. Pero establish ko muna, let me do this disclaimer. Establish ko muna na si Lord, ang will niya is to heal. Amen. Kaya nga, He is our Jehovah Rapha. Ang gusto niya talaga magpagaling. He loves to heal. Hindi gusto ni Lord na mag-beg ka sa Kanya for God to heal you. Ewan ko, kayong mga nanay, narinig ko na to madalas to. Hindi lang siguro sa nanay, kahit sa mga tatay. Yung salitang, pag may anak niya may sakit, alam mo sinasabi ng mga magulang, anak, kung makukuha ko nga lang yung sakit mo, kung makukuha ko nga lang yung nararamdaman mo, kukunin ko Di ba? Para lang lalo na ang Diyos. He is our daddy God. Lalo na siya, He loves to heal. His will is to heal. Yun ang kalooban niya to heal. Kaya ilalay ko yung foundation that He is our healer. Pero ilalay ko din yung myth, M-Y-T-H, yung mga maling thoughts, paniniwala about healing. Para ma-deal natin yung sarili natin pag hindi natin nakuha yung healing. Kasi alam nyo, maraming Kristiyano dyan nag-backslide. Dyan nagtampo sa Diyos. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyang efforts, hindi pa rin siya gumaling. Yung taong sobrang pinakamamahal niya sa buhay, na pinangakuan niya ang Panginoon, Lord, pagalingin mo lang itong nanay ko, or pagalingin mo lang itong anak ko, pagalingin mo lang itong tatay ko, lahat gagawin ko, lahat ibibigay ko, lahat, pero hindi nangyari. Nagtampo sa Diyos. That's why we need to talk about it. Malalim na topic, I have a very short time to talk about it, but I trust the Holy Spirit anointing, siya yung magko-convince sa puso ninyo. Alam niyo, minsan pag may mga bagay kayong gustong ituro na hindi mo ma-explain sa sarili mo, ang pinagtitiwalaan ko na lang, yung pagkilos ng Diyos sa mga puso niyo. That is why I do believe that your heart catches faster than your brain. Pag mas malaki yung puso ninyo, kaysa sa comprehension nyo, mas okay tayo doon. Ang dami ko kasing pwedeng i-explain, pero hindi naman maiintindihan agad-agad kasi sa kakulangan ng oras at panahon. Kaya I trust the Holy Spirit to speak to your heart para siya yung magsabi sa puso ninyo na there are times your mind cannot comprehend. Kaya alam nyo, dinescribe ito ni Paul kung paano, that you will know God, His love, that surpasses knowledge and understanding. Na makilala daw natin ng Diyos at ang kanyang pagmamahal na nilalagpasan daw yung daw knowing God and loving God, nilalampasan niya yung kaalaman at yung kaunawaan, yung knowledge and yung understanding. So, ibig sabihin, right now, I will trust the Lord concerning your heart. Pagdating sa puso po ninyo, I'm not effective to convince you kung bakit hindi gumaling, kung bakit hindi. I cannot answer all those questions. But I trust the Holy Spirit who will speak to your heart. Para after ng message na ito, ma-realize nyo, mas importante pala yung dinidil sa akin ni Lord kaysa sa hinihil sa akin ni Lord. Masasabi nyo after this, importante pala yung nangyaring dealing sa family namin. Bukod pa dun sa healing na ginawa niya. Ang objective ko, matatapos tong mensaheng ito, na meron kayong solid thoughts and faith na, Lord, thank you for dealing me. Thank you for dealing us. Thank you sa pagdidil mo, Lord, sa buong pamilya namin. Sa akin, sa asawa, sa anak. And then, thank you, Lord, for healing. Kaya pansinin niyo, nung pinagagawa ko yan sa media, sa PowerPoint, ang unang nakalagay, healing and dealing. Nag-chat ako, teka, mali. Unahin mo yung dealing bago yung healing. Kasi yung healing, sure ball na. Yung dealing, ang duda ako. Kung paano yung dadating sa buhay natin. Actually, one time, there was a question being asked kay Oral Robert. Tinanong siya, sabi sa kanya, Pastor, we did everything we could. Pinag-pray, pinag-fasting, we applied the blood of Jesus, we spoke all these divine healing verses, scriptures in the Bible, we confess, we declare, we do 24 hours.
house of prayer, everything para gumaling itong pastor na ito. And he died. But hindi siya gumaling. Alam mo sagot ni Oral Robert? No. The Lord healed him. No, he died nga po, he passed away. Yes, because sometimes the ultimate healing ni God is death. Minsan daw, ang pinaka-ultimate healing ng Diyos sa isang tao, yung death. And then suddenly sabi niya, sa totoo lang, ang death, hindi naman yun talagang totally namatay tayo eh. Ang huminto lang sa atin yung existence. Ang huminto lang sa atin pagkalagot ng hininga. But the eternal man, the spirit man, is still alive even until now. Amen? O, sabi mo sa katabi mo, hindi ka talaga mamamatay. Totoo. Kaya alam mo sa Bible, how they describe it? They fell asleep. They fell asleep. At sila yung mga natulog lang. Sa Bible, pag sinabing natulog lang, natsugi na yon, passed away. Why? Kasi alam ko, He is the life and the resurrections of life. Ang nangyayari lang po sa atin, tumitigil yung pag-iral in the physical realm. Pero pupunta tayo sa kabila. In the spiritual realm. Amen? Are you ready for the word? Let's read Matthew 4:23 and 24. Tingnan niyo itong job description ni Jesus. Sana makita niyo kaagad. Jesus went throughout Galilee, teaching in the synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Sana makita niyo yung tatlong ginagawa ng Panginoon. Yung kanyang threefold ministry, preaching, teaching, and healing. Anong unang pinakita ng Panginoon? He was a preacher. Ano daw yun? He saved soul through preaching about the good news of the kingdom. So, ibig sabihin, sa preaching, ang sinesave niya, the spirit man. Pangalawa, he is a teacher. He educate, renewed the minds of the people through the word of God. Ang hinihil niya, the soul of men. Pangatlo, he is what? The healer. Ang ginagawa ng Panginoon, he heals every diseases and sickness of everyone who comes to him in faith or kahit na walang faith. Kala ko dati, ang pinagaling lang ni Lord yung mga may faith. Pero nakita ko sa Bible, pinagaling ni Lord kahit yung demoniac. Pinagaling ni Lord kahit yung mga taong walang ka-faith. Pero faith ng iba meron. Yung lalaking hinugos, nilaglag from the roof, hindi naman niya faith yun eh. Faith ng mga kaibigan niya yun eh. Pero pinagaling pa rin ng Panginoon. So mamaya pupunta tayo doon. Gumaling ka ba dahil sa faith mo? Pag-usapan natin yan. But when it comes to healer, he is healing the physical body. So ano ginagawa ng Panginoon? When God wants to heal you, He heal you in your tripart. He heal you in your spirit, soul, and body. So ang prayer natin ngayon, hanggang mamaya bago matapos, ang pagagalingin sa atin ng Panginoon, hindi lang po physical, pati po emotional, pati po spiritual. Sabay-sabay tayo, sabi nyo nga, spirit, soul, and body. Pero kailangan niya ng faith. We need faith on that. Why do we need faith? Kasi nga araw-araw may battle tayo in mind and the battleground is in the mind. Lagi mong kukumbinsin yung sarili mo. Sa totoo lang, ako lang eh. I need to convince myself always. Palagi to do things in faith, not on your own strength. Kailangan mo, pag mayroon ng malaking expenses, mayroon ng mga challenges, meron ng mga things to work it out, meron ng mga dealing. Alam mo, araw-araw mo talaga yan, i-walk by faith. I-see by faith and i-speak by faith. Kasi pag hindi mo ginamit yung faith, lalabas ngayon, ikaw yon. Either yayabang ka, ngayon pag hindi nangyari yon, makukondem ka sa sarili mo. That's why faith is very important. Pero ang faith, it's not an intellectual agreement, but a deep trust, reliance in God. Hindi siya yung patalinuhan dito sa faith. Hindi paramihan ng memory verse. Hindi yung paramihan ng alam sa Bible. But ang faith actually, palaliman ng pagtitiwala at pagtatalaga ng buhay sa Diyos. So the more you put your faith in Him, ibig sabihin, the more you are trusting Him. Ang faith then, it's not a magical formula. Yung iba, alam nyo kung ano? By faith, by faith, by faith, by faith. Ang ginagawa nila, power of suggestions. And power of what? Convincing sa sarili. Hindi magical formula ang faith. Na dahil sinasabi mo, ang nangyayari tuloy, para mga New Age movement, nag-chanting sila, gamit yung faith. Hindi ganun ang faith. Faith actually is a deep trust in God.
Na when you speak because you believe it. Kaya sabi ni Apostle Paul, I believe, therefore I speak. Yung pinapaniwalaan niya, yung sinasabi niya. So remember, God's will niya and desire niya to heal yung mga tao. So that is where we put our faith on. Doon sa will niya, hindi doon sa will natin. Nung time na nararamdaman na nung mga taga-Israel, ng bayan niya, nung time na yon, na lagi na lang silang nakaka-cast out, lagi na lang silang nakakaramdam ng walang pagmamalasakit, nagsalita na ang Diyos. Ito yung sabi niya, 30:17 ng Jeremiah, but I will restore you or your health and heal your wounds, sabi ni Lord. Kasi nga lagi na lang nakaka-cast out, lagi na lang nawawala yung care. So sabi ni Lord sa kanila, okay, let me declare, I will this time restore your health and I will heal your wounds. Sabi ng 30:17 ng Jeremiah. Kaya lang, hindi dahil sinabi ng Diyos, nangyayari. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi dahil sinabi ng Diyos, nangyayari sa atin eh. Parang ganito. Parang pag may taong nagsabi sa'yo, ay by the way, punta ka dito, may makukuha kang grocery. Hindi dahil sinabi niya, nakuha mo. Ano kailangan mong gawin? Come on, ano po nga kailangan gawin para makuha yung grocery? Pupuntahan mo. I-claim mo. Sabihin nyo nga, claim. Why? Because God cannot bless a decision we won't make. Kahit may gustong-gusto ng Diyos, kung di ka magdi-decide, hindi niya mabe-bless yung decision na hindi mo tinitake. Maraming gustong lumakad sa tubig, pero ilan lang naman yung nagsalita sa bangka, isa lang, si Pedro lang. Nasabi niya, pero marami sila sa bangka. Pero isa yung nag-decide to get out from the boat and become a wet water walker. Si Peter lang yon. So God cannot bless a decision we won't make. Kailangan mong mag-decide. Alam niyo po, yung pagpunta nyo ngayon dito sa Sunday, dito ho sa church, sa building natin, it's a decision you took, a decision na ibe-bless ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nagkamali ng desisyon. So guess what? Always claim the benefits of the finished work of Jesus on the cross. Kailangan natin i-claim yung benepisyo na yon. Sa totoo lang, ang daming benefits ang nasasayang. Dapat magaling ka na, dapat malusog ka na, dapat healthy ka na. Kaya lang, hindi nangyayari kasi nga, we are not claiming it. Hindi natin kinukuha eh. May pangako ang Panginoon eh. Sabi ni Lord, kung masusugatan ako, hindi para sa sarili ko. Kung kukunin ko lahat ng kasalanan ng sanlibutan, hindi para sa sarili ko. Basahin natin yung verse, 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. That is live for righteousness and the lies for righteousness. And live for righteousness. By his wounds you have been healed. Tignan niyo po yung nakalagay. Hindi you will be healed. You have been healed. Past tense. Sa lahat at sugat ng Panginoon, pinagaling na po kayo. Hindi kayo papagalingin ha. Kaya pag magdadasal tayo, ang prayer nyo palagi, thank you Lord that I am the healed of the Lord. Thank you Lord, I am blessed, I am accepted, I am prosperous, I am above, not beneath, I am the lender, not the borrower. Palaging past tense. Bakit past tense? May ginawa na si Lord sa krus. Hindi yung may gagawin pa lang siya. Ang kaibahan ng religion tsaka relationship kay Christ, sa religion, kailangan mong mamatay para sa Diyos. Sa relasyong meron tayo, namatay ang Diyos para sa atin. Sa religion, kailangan mong unahin siya at hanapin siya. Sa relationship, tayo ang inuna at hinanap niya. Religion will tell you to love God, pero relationship telling us, He loves us first, that's why we love Him. Sa religion, sabihin sa inyo, piliin niyo ang Diyos. Alam niyo sa relationship, sasabihin ni Lord, hindi akong pinili niyo, ako ang pumili sa inyo. Baligtad, no? Baligtad. Why? Religion wants control. Sasabihin sa inyo, gawin nyo ito para mangyari ito. Magpenitensya kayo, maghirap kayo, magbigay kayo, magsakripisyo kayo, gawin nyo itong lahat ng mga ito para maging ganito ka. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Ginawa ka ng ganito, tsaka mo gawin lahat yung mga gusto mong gawin. Because doing will not proceed to being. But your being will proceed to what you want to do. Being proceeds doing. Sabihin nyo nga po, being proceeds to doing. Pag nalaman nyo kung sino tayo kay Kristo,
nagre-resulta yun ng mga bagay na gusto nating gawin. Hindi tayo nagpapakabait para pagalingin ng Diyos. Pinagaling tayo ng Diyos, kaya magpakabait ka. Amen? Hindi tayo gumagawa ng tama para maging righteous. Ginawa tayong righteousness ni Lord in Christ Jesus. So gawin mo yung right thing. So not the other way around. Inaalis ko ho kayo sa religious mindset na kailangan may gawin ka para ma-please ang Diyos. Wala pang ginagawa ang Panginoong Jesus nung time na yun. Di pa siya nagpe-perform ng any miracle. Nung lumubog siya sa tubig para bautismo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sobrang tuwang-tuwa ako sa anak kong ito. Alam niyo bang wala pang ginagawang any miracle ministry si Jesus nung time na yon? Kung katulad tayo ni Jesus sa mundong ito, gusto kong sabihin sa inyo, wala pa kayong ginagawa na mabuti. Natutuwa na po sa inyo ang Diyos. Sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi. Sa paningin po ng Panginoon, ikaw ang pinaka-cute. Sabi mo nga sa katabi mo, ang cute-cute mo. In the eyes of God, you are cute. You are lovable. Kahit hindi. In His eyes. Sana po, I pray by faith, yung benefits na pinapaklaim sa atin ni Lord, wag po nating sayangin. Alam niyo ba na may 6 na benefits na binigay ang Panginoon sa atin after the death of Christ on the cross and His resurrections? Basahin ko yun sa inyo, Psalm 103 verse 2 to 5. Praise the Lord, O my soul. Forget not all His benefits. Sabi niya, purihin ang Panginoon, wag na wag niyong kakalimutan yung benefits. Ano daw yon? Who forgives all your sins and heal all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassions. And who satisfies your desires with good things, so that your youth renewed like the eagles. Alam niyo kung ano yung 6 na yon? Kung meron kayong memory verse, kabisaduhin itong Psalm 103 na ito. Here are the benefits. Number 1, forgiveness of all our sins. Siya lang naman talaga makakagawa nun, na mapatawad tayo sa lahat ng kasalanan, para hindi kayo namumuhay ng condemn ang puso. Laging naninisi at sinisisi ang sarili. Ang unang benefits po ng ginawa ng Panginoon, He forgave all our sins. Pangalawa, He heals all our diseases. Healing sa lahat ng mga sakit natin na pwedeng maramdaman. Pangatlo, redemption or salvation from these lives of corruptions. Niredeem tayo ni Lord. Pang-apat, kinoronahan niya tayo, pinalibutan niya tayo ng lahat ng kabaitan at pagmamahal ng Panginoon. He crowns us, surrounds us with loving kindness and tender mercy. Panglima po, sinatisfy niya tayo ng mga mabubuting bagay. Yung pag kami ninanais ka, ang gusto ng Panginoon, masatisfied ka. Yung hindi yung ang hirap-hirap mong pasayahin. Sa maliit na bagay, ang babaw ng kaliga benefits po yan. At yung pang-anim, yung nire-renew na yung ating strength like an eagle para maharap natin lahat ng problema sa buhay. Alam nyo, yung 6 na yan, psychologically, kung si Maslow, meron siyang hierarchy of life para daw ma-fulfill natin yung pagiging tao natin. Sa totoo lang, ang humanity, ang pinaka-main thing that he needs sa buong buhay niya, yung 6 na yan. Yung 6 na yan. So psychologically, spiritually, God wants to complete you. Kinumpleto tayo ng Panginoon para hindi tayo kumakalat, hindi tayo nagpapakamatay, hindi tayo nasisira, hindi tayo, may satisfactions, may contentment, may healing, may health, may prosperity in soul, may prosperity, may kumpleto. Yun yung po yung benefits ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya huwag niyong sayangan yung benefits na yan. Amen? Ito lang yung mali sa healing. These are the mistakes about healing. Unang-una po, yung thoughts na they can buy healing. Yung iniisip nila na gagaling sila sa dami ng dasal. Or gagaling sila sa dami ng pahirap sa sarili. Or iba, Lord, magpapakabait ako para gumaling ako. Or gagawin ng lahat ng bagay na pwede niyang gawin para patunayan niya ito sa Diyos. Pagkatapos si Lord naman, no choice, gagawin niya yung para sa'yo. Nangyari din kasi yan before in the New Testament, kung saan nakita nila that the disciples were laying hands on people, yung iba gumagaling, yung iba nag-speaking in tongues, ng other tongues.
So sabi ng isang mayaman, baka pwedeng mabili yan Basahin ko sa inyo yung verse. Look at this. Acts chapter 8, verse 18. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, nag-offer siya ng money. Nabulag yan si Simon. Nag-offer siya ng money. Sabi niya, verse 19, give me also this ability so that everyone whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Alam niyo po, ang healing hindi mabibili. Tingin kayo kay pastor. Alam niyo bang fitness comes from gym, but health comes from Jesus? Kahit gaano ka, I'm telling you, may mga makikita kayong tao, nagkikito, nag-a-IF, nagka-count ng mga calories, talaga naman nag-gym, napaka-healthy, napaka-picky sa food, athlete pa, pero some people died at very young age. May mga tao nga may nutritionist pa. May mga tagaluto ng food nila. May mga taga-ayos ng kung ano yung mga healthy meal nila. And then, Raul Roco died sa cancer, sa bituka. Coroy Aquino died. And other people that you know, na may mga taong magte-take care naman sa kanilang mga pagkain. Huwag niyong isipin na pansit ang pampahaba ng buhay. Huwag niyo pong isipin na kahit minsan, kasi alam niyo, pero hindi ba okay na pumili, mag-exercise, ayusin yung pagkain? Of course, okay lahat yon. Dapat namang ginagawa, hindi lanta ka ng lanta, kain ka ng kain ng kung ano-ano. Hindi naman ganun. But the point is this, your healing and health comes only from the Creator, not from the creations. I want you to know na ang ating healing is based on His redemptions. Hindi doon sa mga dahon-dahon, hindi doon sa mga, kahit maging vegetarian ka, you will still face death, whether in old age or young age. Ito nga ho nakakatawa May mga tao, sobrang ang ingat-ingat sa katawan, natsuchugi. Pero may mga tao, walang kaingat-ingat sa katawan, panay ang yosi, ang haba ng buhay. Makakamit ka ng ganon. May kilala ko isa, tatay ko. Ilang taon na ba si Tatay Eddie? 73. Pero kung makayosi, wagas. Pero ang lakas pa rin. Kaya sabi ko talaga, minsan sinabi namin, tay, tigil mo na yan. Sagot ng tatay ko, vitamins ko yan. Pag pinatigil mo. So ang sinasabi ko ba sa inyo, magyose kayo? Of course not. Natural, hindi. Pero ang sinasabi ko ito, yung buhay natin, kung paano tayo maiingatan, why don't we put not in what we do? Why don't we put to who He is? Kung sino si Kristo. Parang di natin biniblame yung ibang tao. Kaya ka namatay na ganito, kaya ka nagkakaganyan. May mga tao pa naman ganito. They thought that they can buy healing by saying this. Alam mo, kaya ako, I'm not a fan ng mga pastor or prophet na nagsasabing kaya ka nagkakaganyan kaya ka nagkakasakit kasi may kasalanan ka. Narinig niyo na ba yun? Naku, daming beses ko narinig yan. Na may magtuturo, alam mo, kaya meron kayong cancer kasi merong kasalanan sa pamilya. Or may kasalanan ka na ginawa na hindi mo hinihingi ng tawad. Taas nga ang kamay po ng hindi pa nagkakasala. O taas ang kamay ng nagkakasala. Ba't wala kayong mga sakit? Kung yun ang basis, halimbawa may kasalanan ka, kaya ka may cancer, may kasalanan ka, di lahat na tayo dito na, tsugi na tayo dito. Lahat tayo dito, bedridden. Sabi mo sa katabi mo, lalo ikaw. Kaya lang hindi ganun ng Diyos. Hindi siya gumaganti dahil sa ginawa mo. Sabi nga, as far as the east from the west, ganun yung kinakalimutan yung kasalanan natin Kaya wag, please, don't entertain whoever will tell you na sinasabi sa inyo na kaya ka may sakit dahil dyan. Pero ang gawin mo ito, kung may kasalanan kayo, itigil mo. Kung may sama kayo ng loob, patawarin mo. Para una, magaan din sa kalooban. Para una, may peace of mind din. And then, umasa na pagagalingin tayo ng Panginoon. Ang nagkakasakit lang ba yung mga may kasalanan? Minsan nga, kung sino pa yung mabait, yun ang mga kinuha ni Lord. Yung masamang damon, tagal matsugi. Sabi ng isang pastor, kasi nga, binibigyan sila ng chance, ng pag-asa na magbago ng isip.
para magtino, magayos, makagawa pa ng maraming mabubuting bagay sa buhay. Etong isang ito, mabait na to. Sabi mo sa katabi mo, mabait ka ba? Baka kung sobrang bait yan, ewan ko lang. Kung kukunin na ni Lord mamaya yan. But the thing is this. You know, the most important thing sa buhay natin, you cannot buy healing by your good works. So don't focus on what you can do. Focus on the healer. Amen. 2 Corinthians 2:17. Si Apostle Paul, sabi niya, unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On contrary, in Christ, we speak before God with sincerity like men sent from God. Alam niyo, pag tinagalog niya, masakit yan. Hindi kami katulad ng iba na pinangangalakal ang salita ng Diyos. Hindi kami katulad ng iba na sinasabi na na pinagkakakitaan ng simbahan. Totoo po 'yon. You know, I can boldly say this. Hindi tayo katulad ng iba na pagkatapos mag-preach mamimigay ng envelope sa sasakyan. Lalong di tayo katulad ng iba na kukunin ng offering ng mga tao para gamitin sa pangsarili niya. We account everything. Pagdating sa transparency, integrity ng mga pera natin sa simbahan, praise God. Amen? Now, we are not like other people. Ngayon, kung iniisip ninyo, kaya kayo pagagalingin ni Lord kasi faithful tither ka, saksak mo sa baga mo yung tithes mo. Hindi ho yun ang dahilan. Kaya tayo pinapagaling ni Lord. Kasi may mga tao entitled. Dahil malaki yung bigay nila, feeling nila malakas sila kay Lord. That's not true. That's not true. Yung iba, tingin nila dahil malakas silang magbigay ng pera or malakas sila doon sa pastor, mas Kaya pansinin ninyo, come on, look at me. When was the last time nakita niyo si Pastor Herbie na bumaba sa inyo, nag-lay hands ako? Hindi po. Bihirang-bihira as the Holy Spirit leads only. Why? But I do believe sa laying on of hands. Pero ayoko kasi na yung faith nyo mapunta sa isang pastor. Na kaya kayo gumaling, nilay hands kayo ni pastor. Kasi kahit hindi ho kayo nilay hands, pagagalingin kayo ng Panginoon. So that your faith will not be focused on man's wisdom or man's strength, but only into the Christ's power in the cross. Sabi ni Apostle Paul, parang inyong pananampalataya, hindi masalig sa karunungan ng tao, sa kalakasan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng krus ni Kristo. Doon lang daw yung ating faith. Yung iba, nagkakanda kumaho. Kaya pansinin nyo, madalas, nagpapa-altar call. Ang masaklap naman, pag nagpa-altar call, yun at yun ang din lumalapit ng mga tao. Sila at sila pa din. Alam nyo, sa Old Testament may altar. Pero ngayon, alam nyo ba na kayo ang altar? Kayo na yung altar ng Diyos. Sa inyo inilagay yung sakripisyong hain, si Kristo. Sa inyo inilagay pumasok ang high priest na si Kristo. Kayo po ang altar ng Diyos ngayon. Kaya you can directly to God and say, Lord, thank you for healing. Amen. Para hindi kayo palaging nakatingin sa tao. Pero masama bang magpa-pray? Of course not. Magandang nagpapa-pray sa mga pastor. Magandang nagpapa-pray sa mga leaders. Magandang sinasabi, can you please pray for me? Kaninang umaga lang, may isang lalaki, alas 4 ng madaling araw, magte-take siya ng exam ngayon sa accounting. At sinasabi niya, Pastor, hindi ko alam kung itutuloy ko pa yung exam. Bakit? Naninikip po yung dibdib ko. Wala na akong tulog. Puro review. Yung pala natatakot siya na mag-fail. Sabi ko sa kanya, can you allow me to pray for you? So, hindi masama yung prayer. So, I started to pray for him. After ng prayer, sabi niya, Pastor, thank you po. Saan? Sa prayer? And doon sa sinabi ko na, by the way, why are you trying why you are putting it too personal? Bakit ba't ang bigat-bigat sa'yo? Maybe you want to prove something. Kaya ka takot na takot sa exam, hindi para makapasa kasi baka meron kang gustong patunayan sa sarili mo o sa ibang mga tao. Then suddenly, with tears, he cried, yes, sa pamilya ko po. Why? Kailangang mapabilib ko sila.
You know what, sometimes the hard things that we are doing because we want to prove something to people. Meron kang gustong patunayan, meron kang gustong i-please. Why just you release all of those unnecessary thoughts? Huwag mo silang i-please. You cannot please everyone. Ang kailangan mo lang, enjoyin mo sarili mo, mag-failed or mag-pass, that exam will not determine your future. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi patalinuhan. Amen. Alam ni Aileen Buenaflor yan, kaklase ko siya nung high school. Hindi po patalinuhan. Hindi pagalingan. But actually, our future are not depends on our academic. Pero mahalaga yun, kaya mag-aral. But our future totally depends in His plans and His purpose. Sa buhay natin, sa Panginoon. Amen? Second error about healing. It's because of my weak faith that I get sick. Ayun na. Kanina, I can buy healing. Ito naman, kasi baka maliit yung faith ko, kaya hindi ako gumagaling. Talaga, ba't sinabi ni Lord, if you can have a faith size of a mustard seed, kahit daw maliit lang na butil ng mustasa, okay na yon. So, hindi palakihan, paliitan ng faith, yes. Why? Una ho, hindi nating faith. Faith ni Jesus in us. Alam nyo ba, kahit po may pananampalataya kayo, kung walang available na grace, where did you put your faith? Halimbawa, naniniwala kang pinagaling ka ng Panginoon, wala namang krus ng Kalbaryo nabubo. O dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo. Wala namang wounded body. Wala namang mga crushed body. Wala namang offered body on the cross. Pero may faith ka, pagalingin. Saan mo ilalagay, ihahang yung faith mo? Kaya alam nyo una, to believe in His faith, not on our faith. Diyan nagkakaroon ng problema. Diyan nagkakaroon ng comparison na minsan akala mo mas effective yung prayer niya kaysa sa prayer mo kasi thinking na mas malaki yung faith niya. Kaya nga yung mga tao, takbo ng takbo sa mga tao eh. Depende kung sino magko-crusades eh. Why? Thinking malaki faith nito. Pag ito ang nag-pray sa akin, gagaling ako. Pero pag ito si Pastor Herbie, baka lumala pa ako. Dito tayo sa... Gano'n? So, kaya namimili ka tuloy eh. Eh kasi naman kasi ibang mga naglalay hands, feeling artista din kasi. Parang hindi ka gagaling pag hindi siya ang naglay hands sa'yo. Kailangan sa kanya ka lang nakatingin. Kailangan siya lang ang magpapatong ng kamay. Iba, alam niyo pa, sinasabi, huwag kayo magpapato, ako lang. I have seen people, grabe, hindi ka pwede mag-lay hands, sila lang. Alam niyo, pagdating sa healing, isa lang requirements. You're a believer. To those who believe, signs, wonders, and miracles shall follow. Hindi to those pastors, but to those who believe. Sa mga naniwala daw po, signs, wonders, and miracles. Ano lang kailangan? Believer ka. Sabihin nyo nga po, believer. Some people believe if you are sick because of lack of faith. Maliit yung faith o wala kang faith. Tandaan po niyo ito. Una, God is not the source of sickness. Dati hindi ko pinapaniwala, lagi akong saradong isip ko na God is good. Totoo naman. Dati sarado ng isip ko na basta may sakit, laging demonyo yan. Basta pag may kagalingan, si God yan. Hanggang sa pag lumalalim ka pala sa pagkakakilala mo sa Panginoon, suddenly nakaka-realize ka na minsan may kailangang mga paghiwa para may gumaling, may kailangan may mga killings para may gumaling. Parang pag tinignan mo yung body mo, may mga bacteria na talagang kailangan niyang mag-activate. Meron talagang immune system na meron siya ng mga killings na gagawin para may healing na mangyari. And then suddenly, I realized na si God, He's not the author of sickness and disease, but He can use it for a purpose. Minsan kung bakit, alam nyo, nangyayari sa atin, not because He wants it, but He allowed it. Na may mga tao talaga. Alam nyo, may mga tao ba? May mga tao nga ho eh. Na mas sa totoo lang ha, this is a very hard statement. Pero may mga tao mas mabuting hindi sila gumaling. Kasi narinig nyo ba yung ganito? Alam mo, nung magkasakit yan, napirmi sa bahay, nagbago, nagayos. Yung iba naman ganito, nung gumaling, bumalik sa bisyo, mas lalong naging malala. May mga tao na makikita mo na sana, alam mo, ano, may mga thoughts sila na,
dapat hindi na ito inilabas sa rehab eh. Dapat hindi na ito nilabas sa kulungan eh. Kasi nung lumabas, dati impacto lang, ngayong demonyo na. Nagbago lalo, lumala lalo, nag-worse. Kaya minsan alam nyo, may mga sakit na nag-e-ends ng death. Hindi ko sinabing dapat mag-ends ng death, ha? Pero minsan nag-e-ends ng death. Why? Kasi baka makagawa pa ng kung ano-anong mas worse sa buhay niya at sa ibang tao. Si Solomon kasi may sabi nun eh. Sabi niya, death is much better than birth. Why? Kasi may mga tao na talagang kailangan igsian ng buhay. Kasi pag pinahaba-haba pa ng konti, madaming peperwisyuhin. Madaming sasaktan, madaming lolokohin. Kaya kung minsan, ang ultimate healing, tsugihin yan. Death. Why? Minsan, parang si Apostle Paul. Talking about, hindi because yung faith. Kasi si Paul wrote 1/3 ng New Testament. Sobra yung kanyang realizations and revelations of who Jesus is. One time, although debatable itong thorn in the flesh, either a physical illness in the eyes or persecutions, kung saan yung mga messenger, yung mga high priest, tinotorment siya. Blow by blow palagi. Pero ang point, si Apostle Paul nagdadasal 3 times a day na sinasabing, Lord, please, alisin mo sa akin itong thorn in the flesh. 3 times a day. Dinadasal niya, Panginoon, pagalingin mo ako dito. Alisin mo ito. Alam mo sabi ni Lord? No. Sorry. Hindi ko tatanggalin. Pero, yung grace ko will be sufficient for you. Yung grace ko will be sufficient for you. Pero hindi niya tatanggalin yung sakit, yung thorn in the flesh. Naintindihan ni Apostle Paul. Alam mo kung ano sabi niya? Basahin natin sa chapter 12, verse 7 to 9. To keep me from becoming conceited because of these great surpassing revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 8. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. Bakit? My power is made perfect in weakness. Kaya sabi ni Paul, kaya ngayon, alam niyo gagawin ko na, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest in me. Tingnan niyo yung chapter 12, verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, sa mga insults, sa mga hardships, sa mga persecutions, sa mga difficulties. Kasi na-realize niya, when I'm weak, I'm strong. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Pag nagdasal ka ng healing, tapos gumaling ka, guess what? Magkakasakit ka naman uli eh. Di ba pag nagkaroon ka ng pera, guess what? Mawawala din naman uli eh. Di ba sa inyo, mabilis lang talaga. Pero ganoon naman ang cycle eh. So ibig sabihin, pag may sickness ka, hindi ka gumaling, magdadamdam ka sa Diyos. Kasi dapat pagalingin ka eh. Alam niyo kung ano nangyari kay Paul? Naintindihan niya, Lord, pagalingin mo ako. Pero kung hindi mo ako pinagaling, okay lang, makakamove on ako dahil sa grace mo. Alam niyo kung anong maganda dito? Pag nagdasal kayo ng healing, hindi kayo gumaling, pwede mo sabihin, okay lang, I can do it, may grace naman si Lord. Nag-pray ka for promotion, hindi nangyari, it's okay, may grace naman si Lord. Nag-pray ka ng promotions, ng provisions, ng revival, or whatever prayers, even for healing, hindi binigay ni Lord. Nasabihin mo sa sarili mo, alam niyo kung ano? Okay lang, sa biyaya niya, makakaraos ako. Ano ngayon ang point? Na-deal mo yung sarili mo kahit hindi ka na-heal. Pero sa mga taong laging aasa na pagagalingin siya, without standing in the grace of God, yan yung mga taong mahilig manumbat. Una sa Diyos, damay ka pa. Damay ka pa. Kaya minsan, alam nyo, maintindihan nyo, one time, pag may isang taong may sakit sa family, tapos hindi pa gumagaling hanggang ngayon, ilang buwan na, hindi kaya dinidil ni Lord yung sacrifices ng buong family? Baka ang dinidil ni Lord yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. May nag-chat sa akin, isang babae, sabi niya, Pastor, I never thought that I'm going to fall in love with my mother. Why? Hindi ko na tinanong. Pero sa tono ng salita niya, read between the lines, baka meron siyang mga hardship challenges many years ago sa sarili niyang nanay. Pero nung magkaroon ng problema yung nanay niya, nagsimula niyang alagaan.
Inaalagaan niya araw-araw. To a point na kailangan niya nang mag-resign sa trabaho. Habang inaalagaan niya yung nanay niya, sabi niya sa akin sa chat, for many months, Pastor, inaalagaan ko yung nanay ko. Naramdaman ko yung love sa kanya na dati hindi ko naramdaman. Naramdaman ko yung pagmamahal na yon. Pastor, ngayon, nai-enjoy ko yung pag-aalaga sa kanya. Hindi siya pinagaling ni Lord. Pero pinagaling siya ni Lord. Nagets niyo po ba yon? Hindi pinagaling ni Lord yung nanay niya. Pero sinong totoong pinagaling? Siya. Baka sa inyo, marami hindi pinapagaling yung mga may sakit sa nakapalibot sa inyo. Baka ang dinidil ni Lord mismo, yung mga puso natin. Tayo mismo. Ba't hindi binabago itong taong ito? Ba't di pa rin siya nagbabago hanggang ngayon? Ba't di mo pa rin makasama sa church hanggang ngayon? Maybe it's not him, it's you. Ang kailangan baguhin ni Lord. Maybe for some reason why we are not experiencing healing, baka na-healed na tayo, hindi lang natin alam. Pero ang na-healed sa atin yung puso. Kaya sabi ni Apostle Paul, when I am weak, pag weak ako, dun ko naramdaman na strong ako. Kasi hindi ko na strength eh. Grace na ni Lord eh. Parang gumaling man ito Lord o hindi, grace mo na yung bahala. Makuha ko man o hindi, grace mo na yung bahala, nasasalo sa akin Lord. Why don't we live the kind of life like that? Pamuhay po natin yung ganong klaseng buhay. E pag meron tayong hindi nakuha, pwede po ba pagkatiwala natin sa grace ni Lord? Sa biyaya niya? Alam niyo, bihira ko na itong marinig sa matatanda. Na dati, lagi kong naririnig. Sana po, lagi niyong sabihin. Noon ang mga tao pag problematic, alam niyo kung anong sinasabi ng mga magulang? Anak, may awa ang Diyos. Narinig niyo na ba yun? Yung sinasabi nilang may awa ang Diyos. That is so powerful. God who is rich in mercy. Ngayon dagdagan niyo, anak, bukod sa maawain ng Diyos, may biyaya pa siya sa iyo. May grace si Lord. Makakaraos ka. May grace si Lord. Makakatapos ka. May grace si Lord. Gagaling ka. Amen? So tonight or today, we will pray for healing. Ngayon. Ang kaibahan ngayon ito. Kaya mag-isip kayo ng mga taong may sakit. Na kung kayo may sakit ngayon, perfect, nandito ka. Pero kung kayo yung walang sakit, pero may mahal ka sa buhay, pinsan na may sakit, this is a good time. This is a very good time para sabihin sa sarili, Lord, i-deal mo nga yung heart ko muna. I-deal mo po yung heart ko about the situations, and then I put my trust sa yung healing. Itong kaibahan ngayon. Hindi ko mapapangako sa inyo, and I will never do that. Hindi ko mapapangako at hindi ko ipapangako na kung may sakit kayo ngayon o may sakit sila, gagaling sila ora mismo. Nobody can promise that. May mga bukol kayo, for example, or meron kayong something, some UTI, or meron kayong mga gallstones, or meron kayong mga insomnia, o baka maaaring shoot up ang inyong diabetes ngayon, or blood pressure. Hindi ko papangako sa inyo. Hindi naman ako nangako ng healing ang Diyos eh. I will not make promises, false promises na gagaling kayo, pero meron akong gusto ipangako sa inyo. Gusto niyo po ba malaman ano ipapangako ko? Hindi po ako politiko ha. Nangangako ako, hindi po. Hindi po. Naalala ko tuloy, pumasok sa isip ko, may isang poster ako nakita. Poster, tumakandidato pong counselor. Ang problema, biyak yung uso. Sabi niya, for counselor, madaling lapitan, mahirap kausap. Wala, naalala ko lang po yun. Pumasok kasi yung politics eh. Come on, look at me. Isang bagay mapapangako ko sa inyo. Kung di man kayo gumaling, hindi man kayo ma-promote, hindi man kayo matawagan, hindi man magkasundo sa kontrata, hindi man kayo mapatawad, hindi man kayo magkaroon ng himala at milagro, one thing I can promise you, sapat ang biyaya ng Panginoon para makamove on tayo. His grace is sufficient for you.
At kung kailan kayo mahina, doon nyo mararamdamang malakas ka. Kung kailan ka walang-wala, doon mo mararamdamang meron ka. Kung kailan mo nalilito ka, kung kailan talagang gipit na gipit ka, doon mo namang masasabi, Lord, thank you po sa biyaya mo. Thank you, Lord, sa grace mo. Thank you, Lord, sa love mo. Every head bow and eyes closed. Huwag kayong tumayo, Just on your seat. Hindi, upo lang po kayo, upo lang. On your seat. Head bow and eyes closed. Let God speak to your heart today. Hallelujah. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Send my word. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the God Yes, Lord. that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. One more time. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Lord, today, una mong pagalingin yung aming pong kalooban at yung aming kaisipan. Pagalingin mo, Lord, yung aming isip. Give us peace of mind right now. Bigyan mo ng kagaangan ng aming kabibigatang loob. Whatever things we've been through, we are going through, pagalingin mo po ang aming damdamin, aming puso, aming kaisipan, Lord. I speak for inner healing right now in Jesus' name. Yung mga yung pagkakatampuhan, di pagkakasunduan, healed, Lord, the hurts and pain. Healed, Lord, healed. And I also pray today, physical healing, Lord. From the crown of their heads to the soles of their feet, every organs of their bodies, every bones and ligaments, every skin diseases, every chronic disease, pati yung mga sakit na hindi pa nila alam na nandyan na pala. I speak for miracles and healing right now in Jesus' name. Heal your people, Lord, like what you have declared, Father God. Sa iyong latay at sugat, pinagaling mo kami, Panginoon. So heal your people in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. And Lord, today, I also speak healing spiritually. Imatured mo kaming lahat. Lagyan mo kami ng hunger. Lagyan mo kami ng thirst. Lagyan mo kami ng uhaw at gutom sa iyong mga salita, sa iyong presensya, Panginoon. Yes, Lord. Help us becoming more loving, more forgiving. I pray, Lord, for your anointing upon each one of us, Lord. Heal your people's spirit, soul, and body. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahan-dahan tayong tumayo. You are the God that healeth. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease.
loved us, Lord, you healed us. Dahil mahal mo kami, kaya pinagagaling mo kami. Dahil mahal mo kami, kaya pinapatawad mo kami. Dahil mahal mo kami, kaya pinopromote mo kami, Lord. And for that, we want to bring back that love. We worship you, Jesus. We love you. We honor you. We give you the praise. We give you the glory. We worship you, Lord. We glorify your name. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. 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 And you, Lord, bring back the glory, honor, and praise. In the mighty name of your Son, Jesus, everybody shout and say, Amen. We love to see you next week. Please come back and bring more friends. God bless you. New Life Tondo, my family, my home. God bless everyone and see you next